Crossplane 4. Oo. So first things first, I want to greet y'all Happy New Year. Sorry, medyo tinatamad-tamad tayo mag-upload, putik. Si ano yun eh, si brother One Stop, nakasalubong natin. Dating may-ari ng R1 na facelifted 2022 ata. Ngayon for sale din yun, nababala ng milyahe. R1 na 2022 no black. Kaso mataas ng presyo ngayon, 1.2. Nasa marketplace yun. Kasi ngayon may pupuntahan ako ka-mix. Samahan niyo ako. For sure matutuwa kayo sa pupuntahan natin. Pupuntahan natin ngayon si team of South Basic PH. Yan, isa sa mga sponsor natin. Eh nakatanggap tayo sa kanya ng balita na may unit daw siya doon. Baka daw gusto natin tignan. Baka daw gusto natin i-check. Hindi i-check natin. Check lang naman eh. Pag mga i-check lang, pwede yan. Pero mga tipong bilhin mo na. Wala tayong ganun. Char. Isa to sa mga prospect natin. Mamaya kukwento ko yung full details. Pero for now, yun, puntahan natin si South Basic. Ito yung mga prospect natin na pwede natin ipalit, pwede natin idagdag. Char, kung may ibang dagdag, alam mo yun, mayabang lang tayo. Eh kung sakali di naman natin makuha, malay nyo, kaya nyo kunin. Malay nyo, sa inyo may mga interesado, di ba? So why not? Coconut. Kita-kits tayo dun ka-mix sa kanila. Tingnan natin yung unit niya. Iba kasi ka-mix, like I said sa previous videos natin, alam mo yon, iba kasi yung naibigay ng Euro brand sa akin eh. Iba yung image na nabigay niya sa atin eh. Pero more on the yabang side na yan eh, I think Pero still, if carry mo naman siya dalhin, di ba, why not? Yung sa akin lang, ang laking pasalamat ko dito sa brand na to, dito sa Ducati, na ang dami niya binuksan na doors para sa akin. So alam mo yon, naguguluhan ako kung kaya ko siyang i-let go. Pero kasi may mga dumarating na opportunities like I said, na bihira ng dumadating. So alam mo yan, hindi natin alam kung i-grab ba natin siya o hindi. So doon pa rin tayo doon pa rin tayo nagdo-dwell sa kung carry ba or not. And I appreciate you guys commenting your thoughts on leaving Ducati or not. May nagsabing go Jap bikes, may nagsabi naman dyan na stay Ducati pero ganitong model. I appreciate that ka-mix. Pero check nyo muna itong unit na titignan natin. Baka lang makatripan nyo, diba? So nandito tayo ngayon sa South Basic. Kasama natin syempre si Boss Team South Basic syempre. Ano ba to? Bigyan mo kami ng konting introduction sa bike mo na papakita natin ngayon. Papakita natin. Bagay na bagay ito kay Sir Mickey. Diyan tayo nadadali. Ito si Tim, siya yung mga advisor natin kung kailan. Sabi niya, tanong niya tayo kung ilan na yung odo ng Hyper. So ipapost na ba o hindi pa, di ba? Sabi niya post na daw natin kasi mukhang may malaki siyang feeling. Pero titignan natin. joke lang. Sige, pakita na natin bagong unit. If ever naman, sabi ko, pag hindi naman natin makuha, baka nang may mga trip dyan. Napakaganda ng presyo pa rin. Mamaya, i-reveal natin yan pagka i-walk around natin. For sure, for now, walk around natin ang MT-10, Yamaha MT-10 SP. SP ba? 2022. So alam naman natin pag SP, busog yan sa mga features. Number 1 na yung all-in suspension. Electronic na pala to, ano? So yan, Kamix 2022 MT-10. Ito, masabi mo ng bago to kasi ibang iba na itsura niya. Yan na itsura niya, Kamix. So some of you would disagree na yung iba nagagandahan, yung iba hindi, diba? So walk around natin, Kamix, ang MT-10 SP ng South Basic.
So again, Öhlins front rear. Ang harapan niya electronic suspension. Yan. So kung kukunin niyo to, meron na siyang headlight guard, radiator guard. Ito stock to meet. Yung ano, Steering damper. steering damper. Kasi yung usual na MT-10, alam ko wala eh. Alam ko wala. So ano na to? Pero to auto sensing ay auto sensing tuloy. Automatic na rin. Speed sensing. Electronic na rin. Electronic damper, so speed sensing na tumitigas siya pag medyo bumibilis ka na. Then naka front fork bobbins para pagka na-drop mo. Naka engine sliders. Quick shifter na rin to for sure. And auto blip. I think yung tawag dito, rear set nito rear set ulit yung tama yung rear set niya na adjust eh. Ang alam ko Then yan, may spool na, tas naka rear bobbins na rin. Na ano ba to? RNG, Evotech. And then ang di pa lang siya naka tail tidy, pero at least yun na lang gagawin nyo. Tas naka SC project na. Pero ano to, full cut delete na to, no? Oh, cut delete na to kasi full diretso na Ayan, napaka-pogi, no? Grabe. So if ever you'll buy this Kamex, yung gagawin nyo na lang dito is tong tail tidy. Tingin nyo. Ayan, mag-iiba na ba tayo from red to black and blue? Pogi ng MT-10, man. So ano siya, pareha siya ng TFT ng R1. Yes. Then same naman sa R1 Kamex, it has traction control. Yung power niya parang ang mode niya ata A to C, A to D. Di na ako marunong nito eh. Tapos ito, ewan ko kung nasa R1 na to before eh. I think ata yung kay Torque Gatag may ganito na. So yan yung palit niya. So makita mo yung Trip 1 Odo. And Odo niya Kamex, so 1,375 pa lang. Tapos yan, quick shifter up and down. Paano ba magano to? So, may cruise control. Yung cruise control meron na rin syempre for a naked. Busina, hazard dito sa kaliwang niya, toggle. And ito yung niya, coil switch, tapos yung ignition switch. Dito usually magpapalit-palit. Nalimutan ko yung nito. Yung modes. Ito. Yung passing niya. Ayun. Natangka tayo bigla. So ito pala Kamex dito, kung makita nyo dito, nag-record ba ako? Nag-record naman. So dito Kamex, dito pala yung mode niya. Di na siya passing light. So kung mag high beam ka, I don't know where, pero ito yung high beam niya. Yan, ito yung low. Okay, so may high beam siya pag na lang, passing light niya. High beam, low, passing. Ito modes. Tapos ito yung selector. So A, B, C, T. Yun, you have 4 modes. So pwede naman yan ata i-adjust pa rin, depende sa riding skill mo. Clutch, cable type pa rin yung clutch. Brembo brakes niya yung naka-master cylinder Brembo na yung brakes niya. Alright, so pero yung caliper niya Kamex is still Nissin. Yan. Di ko nabibigay yung mga specifications niya, di naman tayo nagaganyan eh. Yan, naka-Nissin pa rin to. Pero sabi ni I think yung ba nagsabi na pwede palitan siya ng palitan lang kasi medyo mahina siya compare sa iba. Papalitan lang natin ng brake pads. Brake pads lang na Brembo siguro pwede na. Alright, so basically that's it. So what do you think, guys? Ito ganda So meron siyang dalawang ilaw dito, tapos ito yung look niya. Parang alien Alien yung datingan eh. Meron kang DRL dito na dalawa Yung sa R1 kasi parang maliit lang na gano'n. Ito ganyan. Pogi. Shoutout kay Boss Ethan. Ito kunyari na-atras ko, 'di ba? So magaan siya, 'di ba? Magaan siya. Compare mo sa Hyper din, no? Mas magaan to. Correct. Actually, mas magaan siya kaysa dun sa dating MT-10. Tsaka kagandahan din dito Kamex, meron kang power outlet dito. Ayun pang charge, di ba? Angas. Okay, sound check natin. SC Project yung exhaust sa MT-10. Pero usually lang naman to. Katunog lang ng R1. Cross plane 4.
Oo. Yung kaliwa ng talaga nakabukas dyan kasi pag low ganyan lang yan. Solid. Dito may fuel gauge na siya Kamex ha. Sa R1 kasi I think wala eh. Tapos you have the temperature, you have air temperature and engine temperature, gear indicator, yung mga power, traction control, SCS, I forgot about yung nalimutan ko yan. Engine brake. Yung alam ko meron din to yung pressure ng preno nakikita. Feel natin. Unang sampa ha. Hindi ay setup na iwan mo sa akin. Setup mo mix para ma-feel mo. Alright. So, a 5'8". I forgot yung height nito, labas na lang natin dyan. Mas mas friendly sa 5'8". Doon kasi diba tiptoe tayo doon. Dito, almost flat foot. Konting-konti lang yung tiptoe. So, mas makaya mong maneuver tong bike na to. Oh, I feel comfortable. Oop. Ito kami bigyan ko lang kayo ng mabilisang quick review. Ride experience. Impression ride sa MT-10 SP 2022. Ay putik, ang sarap nito man. Iba naman talaga pagka naka-quick shifter, di ba? Quick shifter, auto blip siya Kamex. Nagagandaan ba kayo sa dash niya? Sa dashboard? Kunyari, ito na yung ginagamit natin. What do you think? Di ba? Sarap. Maganda ba? Maganda. Hindi mo pwede biruin to men. Nag-ano rin siya, umaangat, nag-wheelie siya. Hindi ko pwede manggigil dito. Kung nangangamba ka sa bigat nito, I think wala ka naman dapat ipangamba kasi magaan siya. Nakatakot lang siya bigain kasi very responsive. Power delivery sobrang sobrang aggressive. So kung mag-i-start tayo sa MT-10 Kamex, dapat mga naka-mode B ka muna lang dito or mode C. Kung uupo ka dito Kamex, napaka-komportable niya. Para kang nasa sopa na upright ng dating. Well, given naman yan sa naked bike, di ba? Pero this one, if I compare ko siya sa Hyper, mas komportable to. I don't know. Tsaka na-enjoy ko yung malayo sa rider's view yung dash. And yun yung gusto ko sa R1, sa crossplane. Para siya mga V4 na kada shift mo, pag binanata mo, mag-shift ka, puputok siya. Sarap. Ano na Miko, dedemonyo ka na naman. Oh, nararamdaman ko yung alog ng handlebar. Kaya di mo siya pwedeng sagarin. Di mo siya pwedeng pigain. Hanggang dulo na first gear, aangat siya men. Kailangan taas ang traction control nito. And given ito Kamex na pagka sa highway mataas ang wind drag nito kasi still naked siya. R1 sana kaso pwede na rin to, di ba? MT-10. Parehas naman na engine parehas naman engine 2 eh. Provoking. Sold. Pasahan na kita ng PDC bro.
Grabe to. Yeah, yun pala. Actually, diba that before na try natin yung S1000R ni South Basic din ni Boss Team. Inline 4, pero pagka kunyari, yung gusto mong yung ginagawa ko dito at ginagawa ko sa S1 na babad ng medyo first gear, di mo pwede gawin dito, umaangat to. Grabe. Ano to? Tsaka yung E-mode, naka-E-mode bro. E-mode, oo. Di ka pwede magbiro sa bike na to. Promise, no bullshit yun ka, Mix. Kaya sabi ko nga, kung mag-i-start ka dito, make sure dapat nasa mode C ka man lang. Pakiramdaman mo muna yung bike. Napaka-komportable, sabi ko, yung upuan, suspension. Well, ito kasi, siguro, ito na yung best of the best ng Yamaha, no? Kung may R1M, ito yung MT-10 SP. Oo, ito yung katumbas niyan. Wala namang MT-10 M, di ba? Wala. So, technically, kasi meron tong base na MT-10. Tapos, so naglabas sila ng SP. Siguro, yun nga yung mga makakabit na upgrades. Tsaka, I think, ano ba? Di ba ang R1M, parang, ito, brush alloy yung finish ng swing arm. Oh, yeah. Sa mga standard hindi ano. Alam ko hindi. Yung dating MT-10 wala hindi. Oh, so yun nga ka-mix, if you're getting an SP MT-10, you'll get the swing arm ng parang R1M. So like I said, if di man ako makakuha, di mo kami magtugmaan ni Boss Team, baka may mga gusto kumuha. So reveal natin boss yung presyo, magkano natin binebenta ang MT-10 SP? 975,000 pesos. Ayan, sabihin nyo lang Mikomoto, meron kayong 2 pesos discount. At least 2 discount. So what do you think, Mix? Comment down below. You have until usually you have until tonight. Siguro upload natin to Saturday na umaga. Yun, nag-usap kami ni Boss Team. So bahala na, kwentuhan ko sa dana nung mga ganap-ganap if ever man makuha natin tong MT-10. Pero ayoko na banggitin, pero big shoutout kay Brother Ethan baka naman. Tsaka ito, sabi ko nga kay Brother Team, ito yung mga bike na hindi mo pwedeng biruin. Even naman sa araw sinabi ko yan. Di mo siya yung kunyari naka one hand kang ganyan, tapos naka mode A ka, tapos yung bibirutin mong ganyan, ako siya may kalalagyan ka. Oo, talaga, promise. Kaya pag kukuha ka ng ganyang bike, dapat may insurance. Again, big shoutout South Basic. Ayun pala, for sale din. Yung AMG, Mercedes, anong yan, variant? C200, 2007 at C200. How much? AMG kit na. Oh, AMG. 645 asking natin. 645, naka Mercedes ka na Naka AMG kit pa yan. Yung Civic ba yan? FB yun FB ba? Magkano yun? 420. 420 ka, Mix. Naka FB ka na, diba? Pero dadagdag mo na 200,000, naka Mercedes ka na. Alright, boss, thank you Shoutout South Basic. Like their page. Magkita tayo ulit, MT-10. Thank you boss. Thank you sa bukas, magkita na kayo bukas. Sana sana ito na yung taling ko sa Batangas bukas Dapat. So what do you think, Mix, of getting the MT-10 SP? Ako naman, for me it's a good bike. For the upcoming years, it would be great investment. Kasi if ever, diba, since 2022 model siya, hindi ganoon kabagsak yung babagsak ng presyo niya. At the same time, MT-10 SP siya. So like I said kanina, ito yung parang best of the best ng MT-10 Parang ka-level niya ang R1M. So if you're looking at future plans, if let's say sabihin natin wala siya, sabihin natin in the next 2 years magsawa tayo sa bike, tapos yung mileage niya hindi pumalo ng 10k, you still get a good price doon sa bike. Baka yung 975k mo mabawi mo lang or malugi ka lang ng konti, diba? So again, big shoutout South Basic for introducing the bike for us. Grabe, ang hirap na may mga tropang budulero. Alright, Kamix, I think I'll end the video here. Big shoutout kay Boss Team. So yun yung mga dapat nyong abangan this 2023, Kamix. Ano ba mga future plans natin? May mga plano tayo pero di natin alam kung ma-execute lang natin, diba? Pero
ano na tayo, go with the flow kumbaga. Happy New Year Kamex. Thank you. Sana kayo pa rin ang kasama ko sa 2023 at madagdagan pa tayo, diba? I love you all. Happy New Year. Putukan na mamaya. At dahil dyan, ibigyan ko kayo isang pampatok. Bomba tayo ng isa. Alright. See you guys in the next video. Babush.